Samantala sa national scope naman na pagtutok dito ho sa mga kaganapan kaugnay ng Association of Southeast Asian Nations, ang mga direktiba syempre nanggagaling ho dito sa punong tanggapan sa Metro Manila. Ang Pilipinas ho ay susulong yung sustainable, inclusive at innovative tourism na siyang susi sa paglago at kooperasyon sa ASEAN region. Yung Travelex 2026, meron din ho itong layuning mapalakas pa ang turismo ng ating bansa. At mula dyan sa Palasyo Malacanang, nariyan si Bombo Anali Soberano. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matibay na pangako ng Pilipinas sa pagsusulong ng sustainable, inclusive at innovative tourism bilang mahalagang susi sa paglago at kooperasyon sa ASEAN region. Binigyang diin ng Pangulo ang papel ng turismo bilang tulay ng kultura at kabuhayan ng mga mamamayan at tiniyak bilang ASEAN chairman chair ng 2026 ang patuloy na pagpapalakas ng ugnayan at magkatuwang na kaunlaran ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Alinsunod naman sa direktiba ng Pangulong Marcos, palalakasin ang turismo sa bansa. Formal na binuksan kahapon sa Cebu City ang Travel Exchange o TRAVEX 2026 bilang bahagi ng ASEAN Tourism Forum o ATF 2026. Lumahok sa TRAVEX 2026 ang nasa 271 buyers mula sa 50 bansa, kasama ang 124 Philippine sellers at 222 exhibitors mula sa mga kasaping bansa ng ASEAN. Itinuturing ang TRAVEX bilang pangunahing business-to-business platform na maglalayong pagdugtungin ang mga destinasyon ng ASEAN at ang pandaigdigang merkado. Kasabay nito, formal ding binuksan ang ASEAN Tourism Forum na nagmarka ng ika-45th anniversary ng forum mula nang itatag ito noong 1981. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sa mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipinaaabot ni Secretary Frasco, binigyan diin ng Pangulo ang mahalagang papel ng Pilipinas sa pangunguna sa mga Southeast Asian neighbors tungo sa mas pinagtibay na kooperasyon at makatuwang sa mga programa para sa rehiyon. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Bagamat hindi nakadalo si Pangulong Marcos sa nasabing event sa Cebu, patuloy na nakatutok at minomonitor ng Pangulo ang mga kaganapan doon sa ASEAN dyan sa Cebu. Okay, mula Bomboan. dito, yes, Bombo Dennis. Ito namang Association of Southeast Asian Nation Events ay buong taon ito yung ating chairship. Mga kailan aasahan yung partisipasyon ni Pangulong Marcos doon sa mga aktibidad? Bagamat ngayon ito ay tutok naman doon sa mga usaping pang turismo at iba pang issue, pero yung mga highlights, may mga event din ba na dadaluhan ng Pangulo sa inaharap na pagkakataon, Bomboan? Tama ka, Bombo Dennis. May mga event pa, no? Ito kasing mga ministerial meetings lamang ito na ginaganap dyan sa Cebu at sa iba pang panig ng ating bansa. So may mga schedules na rin yan, Bombo Dennis. Pero ang ministerial meetings, no? Itong meetings ng mga leaders ay nakatakda sa buwan ng Mayo. At ito yung unang meeting ng mga ASEAN leaders. At magkakaroon din ito ng pangalawang meeting by November this year. Ito na yung closing Bombo Dennis kung saan magkikita-kita muli ang mga ASEAN leaders at dito na rin magkakaroon ng turnover para sa ASEAN 2027. So sa ngayon, nakatutok ang buong taon dito nga sa mga iba't ibang ASEAN activities at ito na nga yung isa sa mga inaabangan din, ito yung mga foreign affairs ministers ng iba't ibang ASEAN countries na magkakaroon din ng tulong Bombo Dennis. So isa yan sa mga pinakamalaking inaabangan din dahil ang issue nga sa West Philippine Sea ay isa sa mga tinatalakay at maging yung Code of Conduct. So hanggang sa ngayon, hindi pa rin yung magkakaroon ng finality, Bombo Dennis. Dahil yan ang isinusulong ni Pangulong Marcos, itong Code of Conduct
dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. So hopefully, sa chairship ng Pilipinas ngayong taon, magkakaroon na ng finality o kasunduan dito nga sa isinusulong na Code of Conduct, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Anali. Mula dito sa Palasyo ng Malacanang para sa ASEAN Philippines 2026 updates ng Bombo Radio Philippines, ito si Bombo Anali Montaño Soberano for the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.